Feeling ko talaga swerte ako ngayon. Magbukas tayo ng glider. Baka maka-rare. Dapat ano. Rare. Yan. Rare nga. Rare. Swerte. Good day mga ka-night crows. Ngayon naisipan ko mag-craft ng glider. Kasi kompleto na natin yung requirement. Galing yan sa daily login. Old aircraft component at saka itong Morion. At swerte tayo. Ang nakuha natin ay ito. Pure white windsuit. Actually, ito yung nakuha ko nung nakaraan. Pero itong rare na nakuha natin, ang laki ng idinagdag na experience gain. So, from 18 naging 32. So, 14 yung nadagdag. And good siya sa PvP. PV accuracy 3 at saka bonus damage na 2. And ang maganda pa dito, bukod sa experience ay may dual damage siya na 6. So, ang ginawa ko, since nakuha ko yung XP at dual damage, i-complement ko ngayon yung gagawin kong build dito sa dual damage at saka sa experience gain. Since additional 14% yung nakuha natin, para tayong naka-low budget nitong Blackwing Special Supply, ito experience gain 20%, yung 14% natin sobrang laking bagay. So parang nakakuha na rin tayo ng ganito. At para mag-complement yung effect ng rare na glider natin dito sa event, kinuha ko na din itong experience gain na additional na 10%. Kinaraf ko na siya. Kaya ang total nating experience gain dito sa field ay pumapalo siya ng 64%. Kaya sobrang laki. Kung mapapansin nyo, dito sa level 45, ang experience ko dito ay 1645. Tapos ang additional natin is mahigit na 1,000. Kaya sobrang napapabilis yung pagle-level ko dito pag iniwanan ko siya as 1054 AFK farming. Ngayon, since meron itong dual damage na 6, i-complement ko yan dun sa binil ko dito sa weapon proficiency. So mapapansin nyo, kinuha ko dito yung weapon damage na 8 at saka weapon damage na 5. So additional ako na 8 at saka 5, 13. So anong kinalaman ng weapon damage dito sa dual damage na nakuha ko sa glider? So kung mapapansin kasi natin, punta tayo dito sa ating additional stats. Yung dual damage, ang effect pala ng dual damage ay ito. Increase, napapataas ito yung chance na mag-inflict tayo ng double damage at yun ay sa weapon damage. So, yun pala yung magandang epekto ng dual damage. Nakabase siya sa weapon damage. So, ang ginawa ko nga dito sa aking weapon proficiency, as F2P tayo na archer, pinamaximize ko lang yung pwede natin gamitin. So, yung double nga magto 26 siya. At magiging mataas yung proc natin ng double damage. Although, dual damage, nagkikrit siya. Pero mas ako ngayon sa dual damage. At nga pala, meron na ulit tayong coupon. So, makapag-send na tayo ng coupon sa ating mga seed sender. So, any amount would do. Pwedeng mag-send hindi lamang sa stream, pwede din po sa content. Nandyan yung link sa description. Mga nahingi ng tip regarding kung saan magandang mag-farm ng diamond. Nung level 45 ako, dito ako nagfa-farm sa Bastium din. Pero, yung most ng time ko ay dito ko siya in-AFK sa Atoll Forest Meadow. Pero since tumataas na yung level ko at bumababa na yung mats, dito na ngayon ako nagfa-farm sa Webfoot Forest Path. Tapos ang ganda dyan ng mga nakukuha ko ding mats. Halimbawa ay animal bone at saka animal blood. Tapos lahat ng nakuha ko ito, pati iron ore, yan, nabebenta ko siya. Kaya nakaipon na ulit tayo ng mahigit na 1,354. Ayan, easy diamond. Yung growth rate nga pala natin upon getting the rare na glider, umabot tayo ng 90,322 na growth rate. So nung nag-craft ako ng ilang rare weapon, from 30, napapunta ko siya ng 34-5. So, kaya ngayon, ang aking pinakakaya pa lang ay dito sa Webfoot Forest Path. Pwede mo nang maiwan yung character mo dito sa total na 228 na defense. So ngayon, kapag hinihingi na ng pagkakataon na mag-quest tayo, kailangan ko lang itong lahat na mapa-rare. Kasi dito sa ating accessory, ito pa lang din ang nakukuha natin. Sa Tall Forest Meadow, ang tagal ko doon. Saka pa lang ako lumipat dito. Ang sunod ko na magiging target ay sa Celano na. Ayan, kaya itong aking may bookmark sa Nirak Hill. So, mapapansin nyo, mataas dito ang mats. Ayan, ito ay I believe ayan, 100 pa. Pero pagdating ko dyan, yung kaya ko lang, baka bababa na siya ng 50, 30, 20 o something like that. At least, wala naman ako hinahabol. Malapit na makapagawa ng minting na video at encashment kasi yung more natin, 5 na. Pwede na ulit akong bumili kasi yung ating diamond is 1.3, pataas siya per day. Pero dito sa ating crafting, hindi siya natatapos, 2 out of 20 pa ako. Actually, pag na-hit ko nga dito yung expert at saka master, tapos level 50, at nagawa natin itong lahat ng rare. Pag in-NFT ko to, rare to lahat,
Tapos, ang i-comment ko lang is na ako ay isang master crafter na. Sobrang laking bagay. Kasi kapag ikaw ay nandito nga sa master crafter ka na, ang lalaki 131, 130. So, mabilis mong mabebenta. Pero since na-enjoy ko pa naman siya, tutuloy-tuloy ko pa lang to. Pwede mong i-offer yung services mo kapag naunahan ka naging master dito. Itong party dungeon at sa boss raid, huwag niyong kakalimutan. Sobrang nang binibigay kasi itong stars memory. So kung ano lang kaya mo, doon ka lang. Ako hindi ko pa pinipilit na mag stage 2. Kapag swerte lang at may mga kaparty, okay. Kasi 3 out of 3 entry pa nga ako eh. Pero naranasan nyo na ba to pagdating dito sa boss raid? Pag naglulot ka, halimbawa dito na tayo sa konti na lang yan. Yung at the moment na, hindi lang naman siya one time, at the moment na maubos yung buhay na yan, biglang may nagpa-pop up dito. Kasi ito ay 2 beses na nangyari sa akin. Kaya hindi ako nakaka-loot. Sabi nila one time lang daw siya, pero ato pa 2 beses na may nag-pop up. Kaya bad trip. Minsan nga yung may pumatak na nasa harapan ko na eh. Minsan kapag dumadating yung bad trip talaga. Kaya wag niyong kakalimutan guys itong magandang bigayan dito sa boss raid at saka at the same time dito sa party dungeon. At ito pala mga ka-F2P. So medyo tumatagal pero unti-unti. Tigliman na lang yung hulang ko dito sa Arcane Scroll of Escalation. Pwede ko na naman siyang i-grab pero ang gusto ko na lang yung mga bound na material na nakukuha ko. Halimbawa ito, mayroon pa akong 6 na Morion, pwede pa ako makadalawa. Pero hindi ko pa na siya gagawin kasi gusto ko pa rin namang mag-encash habang nagpapa-progress ng character. So yung gagawin mo lang talaga dito, payo ko palagi is do what makes you happy. Yung iba nga parang sa mga nakaraang RO, parang naging na sila nahirapan. Ang daming mission. Parang nangyayari is like, alam mo parang work. Pero kung bound ka pa rin ng sistema na ganyan, wala, mahihirapan ka pa rin. Kung gusto mo mag-cash out, go. Kung gusto mo tumalpak para sa mabilis na level, go. Kasi pagdating naman na ilang years, tatama din ka na din maglaro. At least, bago mangyari yun, na-enjoy mo naman. Pag gusto mo mag-cash out, go mo lang. Huwag kang manghinayang. Wala ka naman hinahabol. So ako, na-enjoy ko lang. Sa codex natin, ayan, 118, basic damage. Dagdag din to. Ayan, so 119 pa. Ang naging target ko kasi ngayon dito is damage reduction. Ako ay 36 na plus 24. So aabot na ako ng totoo ba? PvE damage reduction 26, 60 plus ito 66 na. Ang gusto ko kasing mangyari katulad dito sa sa MP. Since ang skill ko is tuloy-tuloy, mabilis naman yung pag-cooldown ko. Kaya lang syempre, mas mataas yung regen. Bawat skill yung total, umaabot siya ng 39. Pero yung regen ko naman kahit pa paano, mas mataas sa 39. Hindi ko pa nalagyan sa codex yung MP. Parang MP regen ko is 48. So labis pa ako. Parang ang ginawa ko ngayon is magpo-focus ako sa codex dito sa bukod sa damage reduction. Kung bababa ang bawas sa akin, so maglalagay pa rin ako ng HP regen. Parang sa MP, nabawasan yung MP mo since mataas yung regen mo doon, nako-cover. Since dito, kapag nakatanggap ako ng damage, kung tumaas man yung aking HP regen, makaring makover yung konti. Bukod pa sa potion. Kaya magta-target din ako dito na HP regen. Kaya kahit mababa yung defense ko, caring naman na makapag-farm sa iba. So yun lang guys, Fire Sam out.